Nakahanda ka na ba? Kapatid, halika't pag-aralan natin ang nilalaman ng aklat na ito. "777 Morningstar Foundation Incorporated, Kingdom of Maharlika presents Pagtalilis patungo sa ikatlong daigdig. Ang kapanahonang ito ng pighati ay ang wakas ng kahit na anong uri ng ugnayan natin sa mga sistemang antikristo sa mga tunay na Kristiyano. Napaka-imposibleng makaligtas maliban na lamang sa mga himala ng ating bathala at paniniwala at buhay na pananampalataya at pagsasabuhay nito. Sa buod at kabuuan ay malaya sa sistemang antikristo na walang tatak pagsang-ayon at mga benepisyo. Subalit, kahit na anong panunupil na gawin ng Antikristo at kanyang mga puwersa at anumang pag-uusig sa mga anak ng bathala at marami pang iba, silang mga patuloy na tumatangging magpalagay ng tatak ng halimaw. Ang Panginoong bathala ay gagawa ng mga paraang supernatural. May himalang magbibigay ng proteksyon at pangangalagaan sila. Maglalaan ng mga lugar para sila ay kalingain at bibigyan sila ng kapangyarihan upang tangkilikin at buong tatag at tapang na ipahayag ang kanilang mensahe hanggang sa ganap na wakas. Ipahayag ang magandang balita. Ang salita ng bathala ay nagsasabi na sa oras ng kapanahonang ito, ang mga taong nakikilala ang kanilang bathala ay magiging malakas at gagawa ng mga pagtuklas at silang nakakaunawa sa hanay ng sangkatauhan ay kailangang magturo sa marami. Ang mga tao ay magiging malumbay at manlulumo ng higit kaysa rati at silang mga nananatiling matatapat na saksi para sa Panginoong bathala. Silang nakakaunawa ng mga salita ng Panginoong bathala ay magsisilbing dakilang pagpapalakas ng loob sa milyong tao sa buong sandaigdigan. Silang magsisihayo upang saliksikin o kaya'y hanapin nila ang kanilang mga katugunan. Dahil kahit na ano paman ang gawin ng lahat ng puwersa ng dyablo, napigilan sila, milyong mga anak ng bathala ang magpapatuloy na maninindigan para sa kanya hanggang sa pinakawakas ng sandaigdigan. Naninindigang mga saksi hanggang sa muling pagbabalik ni Kristo Jesus. Ang pagkawasak ng Estados Unidos ng Amerika. Sa katapusan nitong malawakang kaguluhan at kapighatian ng panahon, 10 hari o kaharian ang magbubuklod ng puwersa para sa Antikristo at sila'y magkakaisang wasakin sa pamamagitan ng apoy ang Babylon, ang dakilang talipandas. Ang pinal na paghuhusga na sang-ayon sa maraming kasulatan ay nagpapahiwatig na ito ang 10 malalaking bansa ng Europa
na kung saan matatagpuan ang European Economic Community. Makikipag-isa sa Russia at kakalabanin ang Amerika at sila ang pagmumulan ng pagpapasabog ng bombang nuklear sa kauna-unahang pag-atake nito na siyang magiging dahilan ng pagkawasak ng Amerika sa loob lamang ng isang oras. Ang muling pagbabalik ni Kristo Jesus. Kung kaya sa wakas nitong 3 kalahati na taon, samantalang ang pag-aakala ng mga despotikong mga antikristo nasakal na nila ang buong mundo, biglang boom! Katulad ng isang kidlat mula sa kalawakan, si Kristo Jesus ay muling babalik upang sakluluhan ang lahat ng kanyang mga anak sa mundong ibabaw. Sa katatapos na kadiliman lamang ng gabi ng kasaysayan ng mundo, makakamta natin ang pinakamaningning na bukang liwayway. Ang lahat ng puwersa ng Antikristo ay biglang magugulantang at manginginig habang namamalas nila ang kaluwalhatian ng pagdating ng ating Panginoon sa mga alapaap ng kalangitan ng may matinding kapangyarihan at kadakilaan. Purihin siya. Siya ay dumarating na kasama ang mga ulap at ang lahat ng mga mata ay makikita siya at ang lahat ng sangkatauhan ng daigdig ay mananaghoy dahil sa kanya. Kapag nakita na nilang dumarating si Kristo Jesus mula sa kalangitan, sa kanyang kaluwalhatian, kumukulog at wari kidlat. Umuugang lupa, makalangit na pagyayanig na yugto. Sila ay hahalinhan ng matinding paghihilakbot sa kalagitnaan ng kanilang katinuan. Animoy mga mamamatay, sapagkat ngayon ay malalaman na nilang si Kristo Jesus ay dumarating upang sagipin at sakluluhan ang kanyang bayan. Ang pagliligtas ni Kristo Jesus. Sa panahon ng pagdating ni Kristo Jesus, ang mga dakila at kagilagilalas na mga himala ay magaganap ang muling pagkabuhay ng mga patay at pag-akyat sa langit ng mga banal. Ang lahat ng mga anak ng Bathala na nailigtas ay magkakaroon ng maluwalhati, maganda at kagilagilalas na pag-akyat sa kalangitan. Ang mga libingan ng mga santo ay sasabog sa pagbukas nito at ang lahat ng mga Kristiyano na namatay na at nawala na dahil sumama na kay Kristo Jesus ay tatanggap ng bagong katawang aakyat sa langit. At ang milyon-milyong Kristiyanong nabubuhay pa rin sa mundong ibabaw, silang himalang nakaligtas sa kabuuan ng pamamahayag ng terorismo ng Antikristo ay magbabago sa isang iglap, magpapalit anyo, habang tinatanggap rin nila ang kanilang bago, mahimala, makapangyarihan, supernatural, saling katawan katulad ng kay Kristo Jesus, matapos na siya ay mabuhay at umakyat sa langit. At pumailang lang silang lahat ay lilipad patungo sa kalangitan upang salubungin ang Panginoon sa kalangitan. Pumapailan lang dahil sa walang kamatayang tagumpay sa ibabaw ng puwersa ng dyablo at sa mga Antikristo at sa labas na hindi nila maabot magpakailanman. Ang piyesta sa langit. Kaya muling nagbalik si Kristo Jesus upang hulihin ang kanyang mapapangasawa, ang kanyang simbahan. Ilabas mula sa satanikong pagkakalupig ng kaaway at siya'y italilis papalayo upang mapagkaisa sa kanya at sa bawat isa sa pinakaingrande, pinakaluwalhati at nakakakilig na kasiyahang matrimonyal
na pinakatanging naidaos na. Ang dakilang hapunang matrimonyal ng kordero sa langit pagkatapos. Kaagad-agad matapos ang pagsaklulo, pagligtas ng Panginoon at pag-akyat sa langit. Ang kanyang mga anak ay kanyang makakapiling. Ang nakapanghihilakbot na 7 ampolya ng matinding puot ng bathala ay sadyang ibubuhos sa mga antikristo at sa kanyang mga kampon na patuloy pa ring natitira sa kalupaan. Ang nakapangingilabot, napakateribling kalamidad at mga salot ang mararanasan ng mga buktot sa sanlibutan ng walang kapara. Ang impyerno sa ibabaw ng daigdig. Ang mga anghel ng paghahatol ng bathala ay pakakawalan at ibubuhos ang kahatulan at lagim at matinding puot para doon sa mga antikristo at sa kanyang kampon upang sila'y parusahan at isalaksak ito sa kanila dahil iyon ang nababagay sa kanila at kanilang matatanggap ang mga ito hanggang sa pinal ng ngit-ngit para sa kanilang lahat. Kapag ang mga puwersa ng Antikristo ay nagkaipon-ipon at muling nagsama-sama sa kaparangan ng Israel na tinatawag na Armageddon upang subukang labanan ang kanilang mga kaaway at sila'y mawawasak. Armageddon para kay Kristo Hesus mismo, kasama ng kanyang mga muling binuhay, mga alagad niyang ipinako rin, mga makalangit na puwersa, muling magsisibalik sa daigdig sakay ng dakilang puting kabayuhan ng kalangitan. Rumaragasa palabas ng langit upang patalsikin, malupig at puksain ang Antikristo at ang kanyang mga sukab na kampon sa pamamagitan ng supernatural at kahindik-hindik na kapinsalaan ng Armageddon. 1,000 taon ng kapayapaan, ang milenyo. Pagkatapos, si Kristo Hesus at lahat ng kanyang mga muling binigyan ng buhay, ang mga iniligtas niyang mga anak, ang mamamahala sa buong mundo at ito'y oorganisahin. Pamamahalaan ito at pangangasiwaan ng kung ano ang nararapat na dapat na pangangasiwa. Kung ang sangkatauhan ay sumuko na sa bathala, ilalatag na nila ang kaharian ng langit sa ibabaw ng lupa at panunumbalikin muli ang kagandahan ng daigdig, kapara ng kagandahan ng halamanan sa paraiso. Ang kagilagilalas na kapanahunang ito ay magtatagal ng 1,000 taon at sa makatuwid, ito ay makikilala sa katawagang ang milenyo. Ang paraiso sa ibabaw ng daigdig. Ang bathala ay magiging pinakasupremo at ang Panginoong Hesus ang maghahari muli at sa bawat dalampasigan at sa lahat ng sulok ng daigdig at ang kanyang mga anak ay maghahari at mangangasiwang kasama niya. Ang demonyo ay iginapos at inihagis sa bangin ng walang hangganan ang lalim upang ibilanggo sa loob ng 1,000 taon. Ang mga taong makamundo ay pipiliting gumawa ng tama at sa pilitang tatalima sa loob ng 1,000 taon. Ganoon at tanging sa ganoon, sa ilalim ng pinakamataas na pamamahala at makapangyarihang pamamalakad at paghahari ni Kristo Hesus at ng mga anak ng bathala, na ang lahat ng mga digmaan ay lubusang matitigil at ang mundo
Sa wakas ay pamamahalaan ng pantay at maayos na mayroong katarungan, kalayaan, kapayapaan, kasaganaan at kaligayahan para sa lahat. Mga kapatid, at atin na namang natapos ang pangalawang episode. Abangan ang pangatlong episode at ito ay lalong kapanapanabik pa na ating matutuklasan. Maraming salamat sa patuloy na suporta at panunood. God bless us all. Bye-bye. DJ Love.